National Bureau of Investigation. Attorney Melvin, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Alvin, at sa lahat ng tumatangkilik sa iyong programa. At kay Attorney Cynthia, magandang umaga. Ano ba pag-usapan natin? NGCP ba? Na-miss mo ba yung Transco? Oo, Bigla ko lang Good morning, naalala. Attorney Cynthia. Medyo medyo energetic din ang relasyon dati ng Transco at yung NGCP, Attorney Melvin. Magkaibigan naman kami niyan. Ikaw kasama ka namin. Di Oo. ba? Tayong tatlo. I, Oo. Yeah. I remember those days. Ang Yes, helpful ng yes. Na-miss ko rin Transco. nga. Narinig ko, pinag-uusapan niyo yung brownout Oo. transmission. Sabi ko, ano ba yung igigis ko rito kay Boss Alvin? Oo nga, baka kakami, alam ka rin sa brownout. But anyway, ang pag-usapan po natin ay yung tungkol pa rin sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. So ngayon, na-establish na natin nakatakas Nawala po. siya. Nawala talaga siya. Yan ba yung term nawala, hindi nakatakas? Naglaho parang bula. Hindi, kung pag tinanong mo si Senate President Cayetano, hindi daw nakatakas. Lumabas lang daw. Ay, Kasi yun wala, ang maganda. No? Ibig sabihin, yung protective custody, hindi pwedeng hulihin, pero pwedeng palabasin. hindi ho ba, ano po. So ngayon, na-establish na nakatakas si Senator Bato de la Rosa, yung NBI ba ay tutugisin siya dahil meron namang lehitimong warrant of arrest? Well, yan na nga po. Unang-una, ang nangyari po rito, we are respecting the process with the Supreme Court. Alam naman po natin walang TRO binigay. Pero meron pong 72 hours to answer the government, and probably they will also be given another 72 hours to comment. From the point of view of law, of legal practice, at ang DOJ po ang lead dito, ang tinitingnan po muna natin dito ay yung respeto doon sa Korte Suprema, kung ano po yung pupuntahan nito. Pero make wrong assumption na walang warrant, hindi valid. Ang magsasabi po nga ngayon yan, kaya natin binigyan po muna ng space na ganyan, ang Korte Suprema po. So, yun po yung reason na ang NBI have to monitor kung nasaan talaga siya. Pero dahil sinabi ng Senado na nasa protective custody po nila, ang ibig sabihin po, at nung nag-usap po kami nung kausap po sila nung Monday, ang ibig sabihin ng protective custody, when the time comes na kailangan siyang ipresenta sa isang responsible agency or kung ano man pong ahensya na kailangan ni si Senator Bato, they should be ready to and responsible to present Senator Bato. Paano po ngayon yan? Wala na. Hindi na alam kung nasan si Senator Bato. Ano po? Kaya nga, so sa tanong, ulitin ko yung tanong, tutugisin ba ng NBI si Bato? Hindi pa muna, antayin nyo muna yung Supreme Court. Yan po yung nagiging order po sa atin. And this is in relation to what happened po nung Wednesday na wala po talagang order na hulihin siya. Gaya ng claim po na sinasabi na papasukin ang Senado. Ay, yun na nga Actually, tatawid tayo doon. Sabi, walang Opo. order. Pero ang sabi naman nung Aplaska, yun si Retired Yan. General Aplaska, sabi Opo, niya, narinig ko po yun. nakapasok na raw yung NBI sa Senate premises. Ang sabi niyo naman, hindi kami nakapasok na sa Mali. GSIS side kami. Ano ba talaga? Mali po yung claim na yon. Kasi po, alam naman natin, i-contextualize natin, Sir Alvin, na Sige po. yung buong complex na yan, that is a GSIS complex. At even the building, there are isang buong building. Hindi po Pag-aari ng GSIS. Pag-aari ng GSIS. Doon po sa building na yan, yung pong area kung saan nangyari yan, siguro pinaka-safe na tawagin natin is, that is the common area. Because Okay. parang fire escape yan lagusan yan Opo. Nakasarado yung pinto dyan sa Senate, meron pong kandado dyan. Sila po yung pumasok papunta ron na ang inabutan nila, yung nagbabantay doon, isang agent at isang blue guard. Kasi yun po yung hindi nababanggit. Ilan ba ang nakita mong tao na nandoon? Hindi mo natatanong yan Tsaka ang isang basic na question na sabihin natin, security personnel ka, you are tasked to secure the senators and the premises of Senate building. Bakit kailangan mong pumasok doon at tumawid, naka-full battle gear ka? Kung gusto mo lang i-secure, andyan na rin ang mga maris, may PSPG pa, hindi kung ano yung tingin mong weak point na papasukan, doon ka na lang. Kaso kitang-kita puro sa video na gear up, nagkasa ng baril, may a-arrestuhin. Yun po yung sinabi. Oo. So Narinig naman natin. So anong basa mo? Anong basa mo? Anong gusto niyang gawin? Hindi ko po alam. Kundi ang naririnig niya, nakita na raw niya sa video na may mga may baril. Ito pa po, may sinabi siyang statement na kausap niya na si GM Biloso
na nagpastulong ang GSIS na mag-secure ng area sa NBI. So alam na po niya na may presence ng NBI doon, di po ba? Opo. So bakit kailangan mong sabihin na nagkinausap ko si Senate President at i-verify namin personally? Pwede mong binerify personally na hindi ka naka-full battle gear, na dala-dala mo yung isang team mo para magkaroon ng pagpabaril doon. Ano po? O kaya, eto pa po yan ha. Sige. Sinasabi niya wala kaming coordination. Si Atty. Matibag hindi nag-coordinate. Pero dati nag-coordinate kami. Inconsistent eh. Kasi kung ang behavior ko mag-aaresto, magko-coordinate, ang gagawin ko magko-coordinate din sa kanya, hindi po ba? Opo. Tatawagan ko siya. Ngayon, siya po ang nakakita ng presensya ng mga NBI doon. Ano po dapat ginawa niya as a security personnel? May numero po ako sa kanya, hiningi niya nung Lunes. Sabi niya, para pag may mga question, tatawagan kita. Hindi po dapat tinawagan niya ako, Direktor, mga tao mo ba itong nandirito? Hindi po ba? Kagagaling lang niya sa opisina ko nung isang linggo, magkausap kami on another item. Pero bakit nangyari yon? Hindi po ba? At inamin naman niya, sino po na nagpaputok? Sila. Inamin po niya. Yun yung findings. Yung tama ng bala, saan nanggaling? According to the initial report po ng PNP. Saan galing? Galing lahat sa Senado, papasok. So this is, yung tao ko po nag-report na rin sa akin. Well, may mga claims sinasabi ko walang NBI. Because the report na pumasok po sa akin habang nagpa-planning kami, at alam ko, in-interview niyo po ako, may mga NBI sa Senado. Kaya sinabi ko, wala kaming NBI sa Senado. Sabi ko, ganun. Wala. Kasi ang alam ko, yung NBI namin nasa GSIS, responding to the request of GM Vic Biloso. Opo. Ganun po yung nangyari dyan. At sinabi na nga niya, na sinabi rin sa niya ni Vic Biloso may mga NBI. Bakit kailangan mo mag-assault papunta sa GSIS? So kaya nga po, so ang tanong, ano ang motibo mo to do that? Either mali ang diskarte mo or meron ka talagang objective for doing that. Kasi they have the means, they have probably the motive and the opportunity. At ngayon, kami sabi ko nga, sinabi ko naman to, may sentimiento yung aming mga ahente na ang kwan dyan is baka diversion ito para nung bago, hindi pa po nakakaalis nun si Senator Bato para mag-create ng situation na makaalis si Senator Bato. At ganoon nga po yung nangyari ngayon. At meron pong statement yung asawa ni Senator Bato mismo nagsabi na Tumakas. si Senator Bato took that opportunity para makaalis. Opo. So ganun ba? Ang linaw na po nun. Ganun bang napuporma sa isip mo, Attorney Matibag, na parang staged, parang ginawa yon para may oportunidad na makatakas si Bato? This is an ongoing investigation. Katunayan po, nakikipag-coordinate po ako sa CIDG. I'll make my team available at po pinapupunta ko sa Lunes para po interviewin po, imbestigahan ng CIDG. That's why ayoko pong mag-comment sa ganyan. But I've been hearing things from the side of the Senate accusing the NBI ng ganito, ganyan. Even one of the senators asking me to be relieved. Baka bago po gawin yon, ang imbestigahan muna yung head security na si General Aplasca. Dahil siya po lahat, siya nagpaputok. Yung team niya yung nag-spray ng mga baril. So, this is make you wonder. Kung marami pong NBI doon sa dami ng ipinutok, baka kahit isa ron may nasugatan man lang, kahit taplis. Nagkaputukan na po karami-raming putok, walang nasugatan kahit isa. Yung pagtakbo po sa isang senador, sugatan yung senador. Tama. May punto naman. So anong susunod na mangyayari? What is the next thing to do? Probably you're going to be called to a Senate inquiry kasi may gusto na mag-Senate inquiry. Malamang isa ka sa ipatatawag. Well, I'm willing and open to any investigation. Pero siguro po, ang unang gawin ng Senate, sila mag-imbestiga muna internally dahil we are doing that. And we submit everybody and all the available namin na ebidensya sa CIDG. And we are also making a parallel investigation. I created a separate team to investigate on the matter. Although, as early as Tuesday morning po, nandun na po sa akin kagad. I mean, the following day, Thursday morning, kahapon, nasa akin na po ang spot report po ng ang team po na nandoon sa GSIS. Okay, sige. Hanggang dyan muna, Attorney Melvin. Maraming salamat po. Thank you very much for your time. Mabuhay ka dyan. Mag-iingat dyan sa Aklan. Thank you. Salamat po. Si Attorney Melvin Matibag po, Director ng National Bureau of Investigation. Talagang nga naman,